Department of Agriculture tinanggap na ang hamon ng Senado na pamunuan ang pagpapatupad ng Farm-to-Market Road. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Tinanggap ng Department of Agriculture ang hamon ng Senado na pamunuan mismo ang pagpapatupad ng mga proyekto sa farm-to-market roads kasunod ng mga ulat ng umunoy overpricing at katiwalian sa mga nakaraang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2026 budget ng Department of Agriculture, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na handa silang akuin ang responsibilidad sa pagpapatayo ng farm-to-market roads alinsunod sa hamon ni Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian. Binigyan din ni Laurel ang kahalagahan ng proyekto hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa kabuoang kaunlaran ng agrikultura at seguridad sa pagkain ng bansa. Ayon sa Senador, tinatayang mahigit 10 billion pesos ang posibleng nawaldas dahil sa overpricing na mahigit 70,000 kilometers na farm-to-market projects na tinukoy bilang mga ghost o semi-ghost projects. Ang halagang ito, ayon sa kanya, ay sapat para magtayo ng 2-lane highway mula Maynila hanggang Apari. Git ng kalihim, hindi nila isasagawa ang proyekto na nag-iisa. Makikipagtulungan umano sila sa mga local government units, mga farmers groups at mga independent auditors at third-party surveyors upang matiyak na bawat piso ng pondo ay may mapupunta sa tamang proyekto. The Senate has drawn the line. They on the time use the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. Sobrang mahalaga ang farm-to-market roads, hindi lang para sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura, kundi para rin sa kaunlaran ng kanayunan at kasigurahan ng sapat, ligtas at abot kayang pagkain sa buong bansa. Para sa bayan, hindi namin tatalikuran ang hamon ng panahon. According to Senator Gatchalian's own estimates, over 10 billion in potential overpricing has plagued the 70,000 kilometers of FMRs already built. We have actually flagged these and we consider this as ghost or semi-ghost projects as we have earlier reported. This is enough to construct a 2-lane highway from Manila to Apari. This is no minor discrepancy. These are roads the nation paid for, yet many of our farmers have yet to walk on them. Una na rin sinabi ni Gatchalian na kanyang irerekomenda sa Blue Ribbon Committee at Independent Commission for Infrastructure na masilip na rin ang umunoy overpricing ng mga farm-to-market roads projects sa ilang lalawigan sa bansa. Mainam-anya na maimbestigahan na rin ang naturang proyekto bukod sa flood control scandal dahil sa mga natutuklasan ng anomalya. Tatalakayin naman ng Blue Ribbon Committee kung sino kina Senator Erwin Tulfo at Senator Pia Cayetano ang maupong permanenteng chairman nito. Matatandang si tumatay ang acting chairman ng Blue Ribbon habang si Senator Pia ay nagpahayag na bukas siyang may talagang chairperson ng naturang komite. Ayon kay Senate President Tito Soto III, tatalakay nilang tungkol dito sa mga susunod na araw pagdating ni Tulfo sa bansa matapos ang pagdalo nito sa Interparliamentary Union. We'll discuss it one of these days because as soon as Senator Erwin Tulfo arrives from his official trip abroad, IPU actually, Interparliamentary Union, he will be calling, and I asked him to call for a meeting of the committee, the Blue Ribbon Committee. Meeting, hindi muna hearing. Before any hearing, baka hearing thereafter. Meeting muna. So doon, pwede namin discuss further. Ano yung mga possibilities? Sorry. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.